Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika, Dora Steph Vicente, upang hatid sa inyo ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Mapapanood ng muli sa isang serye si Enrique Hill sa susunod na taon. Bukod sa pagiging pangunahing bida, ay magsisilbing producer din ang binata ng bagong proyekto. Nakangiting bungad ni Enrique, quote-unquote, "The one I am doing next is going to be a TV series. I think it's also nice to create a little bit more. I think more of being an artist. I think it is also exciting on my end. I think it's just growing up lang." Para sa aktor at producer ay talagang kaabang-abang ang bagong serye, lalo pat sa ibang bansa nakatakdang kunanan ang mga eksena rito. Pagdedetalya ng binata, quote-unquote, "We're going to be shooting in Europe for the pilot. It's going to be a rom-com na may konting action." Samantala, mapapanood na ngayong Kapaskuhan ang Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital na pinagbibidahan ni Enrique. Isa ito sa mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival 2024. Co-producer si Enrique nina Eric Mati at Dondon Monteverde ng naturang horror film. Paglalahad ng aktor at producer, quote-unquote, "A lot of the movie is candid. The script is just a guide. Whatever happens, the way you say it, kayo na bahala, tayo na bahala. Most of the time, ito scene may nangyari na ganito and we will just chime in with each other." Sa iba pang mga balitang artista, mahigit 3 dekada na ang nakalilipas nang unang makilala si Andrew E. Para sa rapper ay meron pa siyang hindi nagagawa sa napiling karera sa show business. Sabi nga niya kay Tito Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda, quote-unquote, "Tito Boy, I've never started yet. Magkakamali po kayong lahat mga giliw na manonood. Akala nyo 34 years in the industry, I've done everything. Hindi pa po ako nagsisimula. One of which that I am referring to, I have never done a Hollywood movie. I'm about to do next year. I will be producing my own Hollywood movie next year." Sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon ng major concert ang naturang rapper. Gaganapin ang Andrew E. One Time for Your Mind sa New Frontier Theater ngayong December 11. Paglalahad ni Andrew E., quote-unquote, "It's my first major concert." Noong araw, ang pagtutuunan ng lahat ng artist is gawa ka muna ng major concert bago ka tanggapin ng buong madla, bago ka tanggapin ng industriya. But what happened to my career was, nagawa ko muna yung achievements, nakalimutan kong gawin yung major concert. Nung nagawa ko na yung humanap ka ng pangit, bumulusok na. Nagkalimutan na dun sa, hoy, first major concert ka muna. Let's give it a try. Let's give it a chance. Ayon pa kay Andrew ay hindi pangkaraniwan ang kanyang gagawin sa nalalapit na concert. Nakangiting pahayag ng rapper, quote-unquote, "I'll be performing this sitting down engagement." Kasi always Andrew is standing up engagement palagi, but this time sitting down. No food, no drink, no popcorn. Nakaupo sila. For me, it's a different kind of arena. How do I entertain the people with them sitting down?
At sa pagtatapos ng ating segmento, tuloy ang pangongolekta ni Marian Rivera ng trophy. Pinangalanan kasi siya ng magazine na Esquire Philippines bilang Actress of the Year sa kanilang Man at His Best. Ito ay para sa productive year ng Kapuso Primetime Queen na nagsimula sa box office hit at critically acclaimed Metro Manila Film Festival 2023 movie nilang Rewind ng mister niyang si Ding Dong Dantes hanggang sa pagwawagi niya bilang Best Actress para sa kauna-unahan niyang Cinemalaya entry na Balota. Matatandaan ng Rewind ang tinanghal na highest grossing Filipino film of all time nang humakot ito ng 1.2 billion pesos na ticket sales gross. Ewan na lang natin kung mahihigitan ito ng Hello Love Again, abang-abang mga kamosa. Ang Balota naman na pelikula nga rin itong si Marian, no, at entry sa Cinemalaya ay patuloy na ang pamamayagpag sa mga sinehan sa ika-4 na nitong pagpapalabas. At naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.